Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Nahanap mo na ba ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs? Kung hindi pa, hanapin po sa ilalim ng video na ito ang link para kayo po ay makapag-subscribe sa Papa Dudut Vlogs. Sa ating episode ngayong gabi ay may mga tao tayong nakakasalamuha na sa unay hindi natin natatrato ng mabuti sa kabila ng kabaitang ipinapakita nila. Gayunman, ang mahalaga ay nabago natin ang paraan ng pakikitungo natin sa kanila upang maitama ang mga kamalian na minsan nating nagawa. Dear Papa Dudut, simulan natin ang kwento kong ito sa bahagi kung saan ay nakilala ko ng lubusan ng taong malaki ang gagampan ng papel sa storya kong ito. Lahat tayo kapag sinabing Valentine's, pag-ibig agad ang naiisip. Chocolate, rosas at masayang araw para sa mga taong nagmamahalan. Pero hindi ako, Papa Dudut. Marahil ay dahil na rin sa naging karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nalilimutan at mukhang hindi ko na makakalimutan pa. Ako po si Sia, 26 na taong gulang at taga-Alabang. Isang sekretarya sa isang kumpanyang nagsisimula pa lamang makilala. Nakasanayan ko nang makinig sa mga kwentong isinasalaysay ninyo sa programa ninyo online. Kaya naman sobrang saya ko. Dahil kahit na anong oras sa kahit na anong araw ay nagkakaroon ako ng pagkakataon na mapakinggan ng storya ng iba't ibang tao sa pamamagitan ng inyong YouTube channel. Minsan nga sa trabaho kapag free time at wala akong huwisyo na makipagdaldalan kay Miriam na kaibigan / office mate ko, ay nakikinig na lamang ako sa mga storya na sinasalaysay mo, Papa Dudut. Paborito kong pinakikinggan ay ang mga kwento mo na may temang horror, kaya naglakas loob na rin po ako na magsulat at ibahagi sa iyo ang aking karanasan. Marahil ang iba sa inyo ay hindi maniniwala sa aking storya at ang iba ay maaari ring magtaas ng kilay. Ngunit hindi ko kayo masisisi dahil moderno na ang panahon at marami ng makabagong teknolohiya. Kaya't marami sa atin ang hindi namulat sa mundo ng kababalaghan. Ngunit gusto ko lamang linawin sa lahat na hindi lamang purong katatakutan ang nilalaman ng liham kong ito. Papa Dudut, masaya ako sa trabaho ko bilang isang sekretarya. Sa una ay mahirap ngunit kalaunan nang magamay ko na siya ay sisiw na lamang sa akin ang gawain. Isa pa sa mga nakapagpapasaya sa aking trabaho ay ang mga workmates ko. Hindi sila toxic, Papa Dudut, unlike sa nakaraang kumpanyang pinanggalingan ko. Madalas akong binabate ng magandang umaga ng mga guards pati na rin ng mga janitors. Minsan nga iniisip ko kung ano bang ginawa ko at napakabait sa aking ng mga taong ito, Papa Dudut. Gayunman ay nagpapasalamat ako dahil isa sila sa bumubuo ng araw ko. Isa sa mga pinakamalapit sa akin sa mga janitor ng kumpanya ay si Manang Mirna. 58 taong gulang, payat ang pangangatawan at humpak ang mga pisngi. Ngunit nananatiling masigla at malakas. Magandang umaga po, Ma'am Sia. Minsang bati sa akin ni Manang suot ang kanyang matatamis na ngiti. Habang hawak ng kamay niyang may guwantes ang mop na nilalampaso niya sa sahig. Sa kanyang tabi ay may timbang may lamang tubig at ang caution sign. Tinanguan ko lamang siya bilang tugon at tila yata nabatid niya na hindi maganda ang mood ko. Ma'am, mukhang hindi ho yata maganda ang gising niyo ah. Naku sigurado ay nag-away kayo ng asawa ninyo. Napatas ang aking kilay nang sabihin niya sa akin yon at nagwikang, ano naman ho sa inyo kung ganun nga. Napalakas ang pagkakasabi ko noon, Papa Dudut, at maririnig na naiinis ang tono ko. Ay, sorry ho ma'am. Pasensya na ho kayo. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Minsan po talaga may katabilan ng dila ko. Pero smile ho kayo ma'am. Mas maganda po kayo kapag nakangiti. Mapagpakumbaba niyang sabi.
Itinungo na lamang niya ang kanyang ulo at bumalik na sa paglalampaso ng map. Hindi ko na siya pinansin ang mga oras na yon at nagdire-diretso na lamang ako sa paglalakad papunta sa opisina. Hindi talaga maganda ang umaga ko sa mga oras na yon, Papa Dudut. Paano'y nag-away kami ng asawa kong si Rob? Well, ako naman ang dahilan at ang pagiging short-tempered ko kung bakit may naganap na away. Na-late kasi siya sa pagsundo sa akin ng isang gabi. Oo, Papa Dudut. Maliit na bagay para sa iba pero malaki pa rin para sa akin. Ewan ko ba. Minsan ay naiinis na rin ako sa ganito kong ugali. Oo, marahil ay dahil na rin sa may buwan ng dalaw ako ng gabing yon. Pero don't get me wrong, Papa Dudut. Disclaimer lang na hindi masama ang ugali ko. Kinahapunan, oras ng break time noon nang magpa siya akong lumabas muna at magpasama kay Miriam na isa sa ka-office mate ko na naging kaibigan ko na rin para kumain sa isang fast food chain. Ano't nakasimangot ka naman dyan, te? Saad ni Miriam na akmang isusubo na ang kutsarang may kanin na hawak niya. Kung hindi lamang napansin na pinaglalaroan ko ang pagkain sa aking pinggan. Ha? Sabi ko kahit na malinaw ko namang narinig ang sinabi niya. Kako, bakit nakasimangot ka dyan? Hulaan ko, nagtalo na naman kayo ni Rob, no? Ay nako, siguro ay umiral na naman ang pagiging war freak mo. Duda akong si Rob ang dahilan ng magiging away niyo eh. Kasi mabait na tao yun eh. Sunod-sunod niyang turan. Pwede wait? Pwede ba muna magsalita ako? Baka sabi ko mabait na tao yung asawa ko, parang tagal mo na siyang nakilala. Nung nakarang taon mo lang naman siya nakilala at bilang sa daliri ang araw na isinama ko si Rob sa mga gala natin. Singhal na sabi ko sa kanya. Totoo naman ang sinasabi niya, Papa Dudut. Mabait na tao si Rob at tama din si Miriam na ako ang naging dahilan ng pagtatalo namin. Kagabi gaya nga ng nabanggit ko kanina. Ano pala? Tanong niyang muli. Pero tama ka nga. Sa akin ang dahilan kaya nag-aaway kami. Pero parang mas bumigat ang loob ko nang matarayan ko kanina si Manang Mirna. Sa katunayan, isa rin sa naiisip ko ang pagsusungit na ginawa ko kay Manang kanina. Bukod sa pag-aaway namin ni Rob kaya ako nakabusangot ng mga oras na yon. Ay dapat ka mag-sorry, te. Hindi naman yung kasama sa away ninyo dinamay mo yung matanda. Pangungonsensya pa ni Miriam. Paano ba naman kasi binungaran ba naman ako ng hindi raw maganda ang gising ko pagkukwento ko. Okay sige, given na ganun nga ang nasabi ni Manang. Pero I don't think na may intensyon siyang masama sa pagsasabi noon at isa pa, hindi yung dahilan para sungitan mo siya. At kung mabigat man ang ginawa mong yon kay Manang mag-sorry ka. Hindi naman yon ikakamenos ng pagkatao mo. May plus point ka pa kay Lord. Ang sabi niya sabay hagalpak ng tawa. Baliw, sabay irap ko sa kanya. Pero may point ka. Habol ko pa at saka ko sinabayan ang kanyang tawa. Dahilan para titigan kami ng iba pang mga customer na kumakain. Agad naman kaming tumahimik at nagkaintindihan na lamang sa pamamagitan ng tingin. Ika nga sa isang kanta, friends have conversation with nothing but their eyes. Papadudot pagbalik namin sa opisina ni Miriam ay hinanap ko si Manang Mirna. Pero sabi sa akin ni Manong Dante na isa sa mga security guard ay umuwi na raw ito at nagmamadali. Nasabi ko na lang sa aking sarili na bukas ko na siya kakausapin at magbibigay na lamang ako ng prutas bilang peace offering. Dumating ang kinabukasan at masaya akong pumasok ng trabaho dala ang prutas bilang sign of peace offering. Ngunit wala akong Manang Mirna na nadatnan, Papa Dudut. Sinubukan kong hanapin siya sa bawat sulok ng gusaling pinagtatrabahuhan namin at nagawa ko na rin ang magtanong-tanong ngunit wala siya. Doon ako labis na nag-alala. Marahil ay dala ng konsensya na hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya kahapon. Nang araw na yon ay masasabi kong hindi ako naging productive sa trabaho, Papa Dudut. Sa kakaisip kung bakit hindi pumasok si Manang Mirna.
Ganon na ba ako kasama? Dinamdam niya ba ang sinabi ko? O baka naman may nangyari kay Manang? Baka nagkasakit, tapos ganon pa ang nagawa ko sa kanya. Samot-saring katanungan ang pumasok sa aking isipan. Kung bakit ba kasi hindi muna ako nag-isip bago magsalita at nagpapadala ako ng labis sa aking emosyon. Tuloy ngayon ay nilalamon ako ng aking konsensya, Papa Dudut. Pumatak ang 7:00 ng gabi at naghanda na ako para umuwi. Dumaan muna ako sa locker room para iwan ang ilan sa gamit ko at para iwas bit-bitin na rin. Napag-usapan kasi namin ni Rob na hindi niya muna ako masusundo dahil kailangan niyang mag-overtime sa trabaho. Nilapag ko muna ang maliit na basket ng prutas sa isang upuan na nasa loob ng locker room. Habang abala ako sa paglalagay ng mga gamit sa locker ay nakarinig ako ng mahinang kaluskos na nagmumula sa pintuan. Hindi ako matatakoting klase ng babae kaya binaliwala ko lamang yon at nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Hindi ko yon pinansin as if wala akong naririnig. Ngunit habang tumatagal ay tila papalapit ang kaluskos. Kaya tinigil ko na muna ang ginagawa ko at idinako ang aking tingin sa may pinto. Naghihintay sa kung sino ang maaaring iluwanon. Gayon na lamang ang gulat ko kaya't nanlaki ang aking mga mata at napasigaw ako. Hindi dahil sa takot, Papa Dudut, kundi sa labis na tuwa. "Manang Mirna!" Sigaw ko na kababakasan ng kasiyahan. Agad kong tinakbo ang kanyang kinakatayuan at niyakap siya ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. "Mabuti ho't pumasok kayo," dagdag ko pa. Papa Dudut, siguro ay marami sa tagapakinig ninyo ang ma-OA-yan sa aking naging reaksyon. Marahil ay iisipin nila na kung bakit gano'n na lamang ang pagnanais kong humingi ng tawad kay Manang. At kung ako ang tatanungin, ang tanging maisasagot ko lamang ay wala namang kasing naipakita sa akin si Manang, kundi kabaitan kaya't nararapat lang din na suklian ko siya ng kabaitan. "Ma'am Sia, hindi po ako makahinga ng maayos," ang sabi ni Manang nang natatawa. Agad akong kumawala mula sa pagkakayakap sa kanya. "Sorry Manang ha, na-excite lang ho kasi akong makita kayo. Pwede ko ho ba kayong makausap saglit?" Tanong ko sa kanya. "Tungkol saan po ma'am?" "Gusto ko lang pong humingi ng tawad sa inyo sa nasabi ko kahapon. Ang totoo niyan kahapon pa sana kung hihingi ng paumanhin pero dahil maaga po kayong umuwi, sabi ni Mang Dante, hindi ko na kayo nakausap." Paliwanag ko sa kanya. "Naku ma'am, wala po yun. Ang totoo po niyan ay dapat ako ang humingi ng tawad sa inyo dahil hindi ko na po dapat sinabi kung ano man ang mga nasabi ko. Wika niya na mapagpakumbaba." "Ay teka, may nakalimutan po ako." Agad kong kinuha ang maliit na basket ng prutas na ipinatong ko sa upuan at inabot yon kay Manang. "Manang peace offering. Tanggapin niyo po." "Naku ma'am, nag-abala pa kayo," saad niya. "Tanggapin mo na po Manang. Magtatampo po ako kapag hindi niyo tinanggap." Ang sabi ko na kunwari ay nagpapaawa. "Ma'am, sigurado po ba kayo? Hindi niyo naman po kailangan na bigyan pa nito." "Oo, sigurado ako at saka gusto ko lang basta." "Gusto mo ba magalit ako ulit sa iyo Manang?" Ngiti lamang ang naitugon ni Manang sa akin nang sabihin ko yon. "Sige na nga po ma'am, sabi niyo eh." Noon din ay agad niyang kinuha sa akin ang basket ng prutas na inabot ko sa kanya. Teka ho Manang, maiba ako. Bakit ho ngayon ko lang kayo nakita? Bakit ho wala kayo kaninang umaga?" Sunod-sunod kong tanong. May emergency po kasi kanina sa bahay kaya nag-decide po muna akong umabsent. Yung anak ko po inatake ng hika. Grabe po kasi yung atakihin eh. Napadaan lang ho ako dito para may kuhaning gamit. Alam niyo naman po, 2 lang ang anak ko at parehas babae. Yung panganay may asawa na. At ito namang bunso ay teenager sakitin. Kaya syempre bilang nanay hindi naman po pwedeng pabayaan. Kumusta na po yung anak ninyo Manang?
Ayos na siya ngayon ma'am, medyo umuokay na ang paghinga niya. Kailangan lang tutukan sa paggamit ng nebulizer. Mabuti naman po kung ganun. Yung asawa niyo po anong trabaho? Nang tanungin ko yon ay napansin kong bahagyang lumungkot ang mukha ni Manang Mirna. Wala na ho siya ma'am, 3 taon na pong biyuda ako. Janitor din po siya gaya ko pero nang isang gabing pauwi po siya ay nasagasaan po siya ng humaharurot na 10-wheeler truck. Nagot naman po ang driver at nakakuha rin kami ng danyo sa may-ari ng truck. May financial assistance din pong naibigay ang dati niyang kumpanya. Kaya ako na lang po ang nagtatrabaho sa amin. Pagsasalaysay niya. Pasensya na po kayo Manang ha at naitanong ko pa, wika ko. Okay lang po ma'am. Kaya nga po nagsusumikap ako para sa anak kong bunso. Malapit na po kasi siyang matapos ng senior high school at magkokolehiyo na po siya. Ang kwento pa ni Aling Mirna na bahagyang napansin ko ang pag-asa sa kanyang mukha. Consistent achiever nga yun ma'am. Simula junior high school kaya talagang kung ano ang gustuhin niya ay binibigay ko dahil hindi naman niya ako binibigo sa pag-aaral niya. Dagdag niya pa ng may pagmamalaki. Nakakatawa naman hong marinig yan. Namiss ko tuloy bigla ang mama ko. Matagal ko na silang hindi nabibisita. Tara ho Manang, sabay na tayong lumabas. Bitbitin niyo ho itong prutas na dala ko ha. Sakto po para sa anak ninyong may sakit. Sige po ma'am, kuhanin ko lang po itong gamit ko. Papadudot na ang gabing yon ay sabay kaming lumabas ni Manang Mirna sa building na aming pinagtatrabahuhan. Naghiwalay na lamang kami dahil ako ay magbubus at siya naman ay maglalakad pa uwi. Magkaiba kasi kami ng daanan kaya hindi ko rin siya maisabay. Ingat po kayo Ma'am Sia, saad niya. Kayo rin po, regards po sa anak ninyo ha. Hayaan niyo po at ipagdarasal ko po ang mabilis niyang paggaling. Salamat ma'am. Sabi niya sabay kaway sa akin habang ako ay nagsimulang maglakad palayo. Lumipas sa mga araw Papadudot at mas lalo po akong naging malapit kay Manang Mirna. Lalo pat nang malaman ko ang kanyang kwento at kung bakit nais niyang magsumikap sa kabila ng kanyang edad. Ngunit dumating ang araw na hindi ko makakalimutan. Gabi noon, maulan, February 14 taong 2016. Malamig ang paligid ng mga oras na yon Papadudot dahil sa bugso ng hanging dala ng panakanakang pag-ulan. Napaka-unusual para sa buwan ng Pebrero ang ulang yon. Tambak ang gawain ko bilang office secretary at inabisuhan ako ng aking boss na kailangan ay tapos na yon sa Makalawa. Ayaw ko nang hintayin pang Makalawa Papadudot. Gusto kong tapusin ang maaga ang lahat para sa susunod ay makapagpahinga ako kahit papaano. Isa pa ay hindi ko ugali ang magtrabaho ng last minute. Kaya naman para matapos sa mga dapat tapusin ay nagpagabi ako sa opisina. Papadudot marami sa mga ka-office mate ko ang nagsasabing huwag akong magpagabi dahil kumakalat ang bali-balitang meron daw mga multo na nagpapakita sa opisina namin. Well, malinaw naman na panakot lamang ngayon at pawang chismis lamang. Sa tinagal-tagal ko naman dito ay wala po akong karanasan sa kababalaghan kahit na isang beses. Nagkibit balikat ako nang marinig ko ang balitang yon. Gaya nga ng sabi ko ay hindi ako yung tipo ng tao na sobrang matatakutin. Kaya nga inis na inis ako sa mga kaibigan ko Papadudot noong dalaga pa ako. Kapag nagmo-movie marathon kasi kami at horror ang pinapanood namin. Kung makatakip sila ng mata ay may pagka-OA. Dinaig pa ang mga karakter sa palabas na aming pinapanood. Akala mo sila ang hinahabol ng killer. Wagas kung makatili. To see is to believe kasi talaga ang peg ko Papadudot. At pagdating sa usapin na may kinalaman sa paranormal ay hindi ako masyadong tinatabla ng takot. Ewan ko ba, unless harap-harapan kong makikita ang mga multo o kung anumang elemento ang mga yan. Pero talaga yatang mapaghamon ang tadhana Papadudot at binali nito ang paniniwala ko. Nakatutok ako noon sa computer habang abala sa pagtitipa nang maramdaman kong hindi na maganda para sa katawan ko ang sobrang lamig.
Hinapit ko ang suot kong panlamig at saka nag-decide na tumayo na para patayin ang aircon at makontento na lamang sa lamig na dala ng panahon. Bago ako umupo at humarap muli sa computer ay napasilip ako sa bintana na bahagyang kong binuksan kani-kanina lamang. Maulan pa rin sa labas at hihina lalakas. Mula sa bintana ay natanaw ko na napakarami pang sasakyan sa labas kahit na mag-aalas 12 na. Buti pa tong mga taong ito, Papa Dudut. They're spending their time with their loved ones. Samantalang ako kaharap ang tambak na papeles. Pero okay lang, it's my job. Alam ko namang maintindihan ako ng asawa ko kung bakit ako busy. Isa pa ay pwede naman naming i-celebrate ang late Valentine's. Yung parehas kaming free at walang inaalalang gawain sa trabaho. Anytime can be considered as Valentine naman, lalo na't wagas ang pagmamahalan ninyong dalawa. Habang nananatiling nakaharap sa bintana, Papa Dudut, ay narinig kong umingit ang pintuan ng opisina. Hudyat na merong nagtatakang magbukas nito. Yari sa kahoy ang pintuan ng opisina ng department namin, Papa Dudut, at hindi sa salamin gaya ng sa iba. Kaya naman wala akong kaidea-idea kung sino ang nagbukas nun. Dahil nga sa hindi naman tagusang makikita kung sino ang nasa kabilang panig ng pinto, sa hindi ko malamang dahilan ay bigla akong kinabahan. Hindi ko kaagad pinihit ang sarili ko paharap sa pinto dahil tila hindi ako handa sa maaari kong makita mula doon. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay napaisip na ako. Baka nga mamaya totoo ang sinasabi ng mga kasamahan ko. Baka nga mamaya ay may kaluluwang nagpapagala-gala sa opisina namin. Sa mga sandaling yon ay dinig na dinig ko ang tambol ng aking dibdib, ang pitik ng kamay ng orasan at mahihinang tunog ng ulan at hangin mula sa labas. Pero nilakasan ko ang loob ko, Papa Dudut. Humugot ako ng isang malalim na hininga bago humarap sa pintuan at mariing kong ipinikit ang aking mga mata. Isa, dalawa at tuluyan na ngang humarap ako sa pinto. Ma'am, kuhanin ko lang po ang basura. Dinig kong sabi ng isang ginang at saka ko dahan-dahang minulat ang aking mata. Payat ang pangangatawan niya, Papa Dudut, at lubog na ang kanyang mga pisngi. Mahaba ang kanyang puting buhok at may hawak siyang malaking itim na supot para sa basura. Napabuga ako ng hangin. Ikaw lang pala, Manang Mirna, Diyos ko, akala ko multo na, ang sabi ko pa habang patuloy sa pagkabog ang aking dibdib. Pasensya na po, ma'am, ha, kung natakot ko kayo. Bahagyang napangiti si Manang nang sabihin niya yon. Siguro nga ay nakakatawa ang inasal ko. Okay lang po, sige po, kuhanin niyo po ang basura. Saad ko pa sa kanya. Hindi na nagsalita si Manang Mirna. Tumangon na lamang siya sa sinabi ko bilang pagsang-ayon. Mula sa liwanag ng lapad ng bumbilya na tumatama kay Manang Mirna ay napansin ko na parang ang lamlam ng mga mata niya. Kahit pa hindi niya sabihin ay alam kong nalulungkot siya ngayon, Papa Dudut. Pero bakit? Anong dahilan? Yon ang mga katanungan na pumasok sa isipan ko, Papa Dudut. Bukod doon ay napansin kong parang ang putla ni Manang ng mga oras na yon. Hindi kaya may sakit siya? Dagdag na tanong ko sa aking sarili. Manang, okay lang ho kayo? Kumain na po ba kayo? Bakit parang ang putla niyo ngayon? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya dahil na rin sa labis na pag-aalala. Opo ma'am, okay lang po ako. Mamimiss ko lang po ang mga anak ko. Malungkot niyang tugon sa tanong ko. Bakit niya mamimiss? Wala ba sa bahay ang anak niyang bunso? Naisip kong baka nasa bahay ito ng panganay niyang anak na may asawa na. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay nang sabihin niyon ni Manang. Sa hindi malamang dahilan ay biglang umihip ang malamig na hangin, Papa Dudut. Tila yumakap pa yon sa akin kaya't napahimas ako sa aking magkabilang braso. Saglit kong tinapunan ng tingin ang bintana. Oo nga pala't nakabukas pa ito. Nang muli kong ibaling ang paningin ko kay Manang ay wala na siya, Papa Dudut. Umalis siya nang hindi man lang nagpapaalam.
Nakibit balikat na lamang ako at inisip kong baka nagmamadali siya para matapos kagad ang ginagawa niya nang makauwi na siya ng maaga. Kaya hindi na siya nagtagal pa sa aming usapan. Pabalik na ako sa aking cubicle para ipagpatuloy ang ginagawa ko kanina nang biglang magpatay bukas ang ilaw. Napamura ako nang dahil sa labis na gulat, Papa Dudut. Ilang minuto rin ang tinagal ng pagpatay bukas ng mga ilaw. At hindi ko nakayanan ang kilabot na gumagapang sa sistema ko kaya't nag-decide akong lisanin ang kwarto kung nasaan ako. Agad kong kinuha ang aking bag at walang lingon likod na lumayo sa aking table. Napagtanto ko sa sarili ko na mga oras na yon, Papa Dudut, na mali nga sigurong nagpagabi ako rito. Ito na siguro yung sinasabi nilang kaluluwang nagpaparamdam sa building na ito. Nakadako na ako noon sa pintuan, Papa Dudut, at gayon na lamang ang inis ko nang mahirapan akong buksan yon. Diyos ko naman, bakit ngayon pa? Nanginginig at inis kong sabi at saka ako nagpaantanda at napausal ng maikling dasal. Panginoon, iadyan niyo po ako sa mga masamang espiritu. Panatilihin niyo po sana akong ligtas hanggang sa makauwi ako sa aming tahanan. Sa kabila ng malamig na panahon ay butil-butil ang pawis na namuo sa aking noo. Nakailang pihit din ako ng seradura at sa wakas ay nagbukas na ito. Maging sa pasilyo ay nagpatay bukas ang ilaw, Papa Dudut, at makailang saglit pa ay tuluyan na itong namatay. Kinuha ko sa loob ng bag ko ang aking cellphone para magsilbing tanglaw sa daraanan ko at sa pagkakataong yon ay tuluyang namatay ang lahat ng ilaw. Namayani ang nakakabinging katahimikan. Nakakainis. Hindi man lang umakyat ang mga guard dito sa taas. Aware naman siguro sila na may mga empleyado pang naiwan dito. Bakit hindi man lang sila nag-ikot? Nagngingit-ngit ako sa galit, Papa Dudut, dala na rin siguro ng halo-halong emosyon. Mabuti na lamang at hindi ako gumamit ng elevator sa pagbaba lalo't nawala na ng kuryente ang buong gusali. Panigurado kung naroon ako sa loob ay may stuck na ako. Feeling ko ay katapusan ko na. Pababa na ako ng hagdanan nang makita ko ang isang anino sa tulong ng liwanag ng flashlight sa aking cellphone. Nasa pakiwari ko'y hugis ng isang babae. May kaliitan yon at payat ang pangangatawan base sa aking tansya. Dahil doon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob at kahit papaano ay nabawasan ang aking matinding kaba. Hindi ko matanaw ang mukha niya kahit patapatan ko ng ilaw sapagkat medyo malayo ang distansya namin sa isa't isa. Bukod doon ay natatalo ng kadiliman ng liwanag na nagmumula sa aking cellphone. Naroon siya sa ibabang bahagi ng hagdanan at ako naman ay nasa itaas na bahagi. Ate, nasa na po yung mga guard? Bakit hindi po sila umaakyat dito? Hindi po ba nila napapansin na nagkaroon po ng problema ang linya ng kuryente? Sunod-sunod kong turan sa babae. Ngunit nakapagtataka na wala akong natatanggap na tugon mula dito. Ate, dagdag ko pa nang nagtataka habang nakakunot ang noo. Nagpatuloy ako sa pagbaba ng hagdan. Nakita ko naglakad siya ng dahan-dahan paakyat ng hagdanan ngunit ganoon na lamang ang hilakbot na naramdaman ko nang makitang hindi nakasayad ang kanyang mga paa sa lapag. Narinig ko ring nagsalita siya at nagwikang, "Iha, ikumusta mo na lang ako sa aking mga anak. Pakisabing mahal na mahal ko sila." Malalim ang boses na nanggaling sa kanya, Papa Dudut. Naghalo ang nararamdaman ko na mga oras na yon ngunit mas nanaig ang takot. Nilalamig at tila nanlalaki ang aking ulo kasabay ng pagmamanhid ng aking palad. Patuloy sa pagtayo ang aking mga balahibo. Natutuliro na ako at hindi ko alam ang dapat kong isipin. Biglang umiyak ang tinig na yon, Papa Dudut, tinig ng isang matandang nagsusubamo. Tinig na tila pamilyar sa akin. Sumigaw ako ng pagkalakas-lakas para lamang ilabas ang takot na tila sasabog na sa aking dibdib. Tinangka kong umakyat muli sa hagdanan dahil sa pagkakataong yon ay humarang na ang babae sa aking daraanan. Ngunit nanatiling hindi ko maaninag ang kanyang mukha.
Sa kakamadali ay napatid ako sa kung anong bagay dahilan para tumalsik ang cellphone ko na nagsisilbing tanglaw at maya-maya pa ay tuluyan na yung namatay. Kaya tuluyan nang namayani ang kadiliman sa paligid. Hanggang sa umikot ang paningin ko at bigla na lamang ako nawalan ng malay. Papadudot masakit ang katawan kong bumangon mula sa kamang kinahihigaan ko. Pupungas-pungas akong iminulat ng aking mata at nakita ko ang maliwanag na ilaw na nanggagaling sa isang bumbilya. Mabutit gising ka na. Sabi ng mga guard na nagsugod sa iyo dito ay natagpuan ka raw na nakahandusay sa may hagdanan. Ano po bang nangyari? Tanong ng babaeng nakasuot ng nurse uniform. Inikot ko ang aking paningin at napagtanto kong nasa kwarto ako ng hospital. Agad pala akong dinala ng guard doon. Hinawakan ko ang aking ulo na bahagyang nananakit. Napapikit pa ako ang aking mata dahil sa makirot nitong pagpintig. Hindi ko alam wala akong matandaan. Sagot ko pa papadudot kahit na meron naman talaga. Hindi lang ako interesadong magkwento sa taong hindi ko kilala at sigurado ako na hindi niya naman ako paniniwalaan sa aking naranasan kung ikukwento ko yon sa kanya. Akala ng guard ay patay ka na rin. Mabuti na lang at hinipo niya ang pulso mo at doon ay nalaman niyang humihinga ka pa. Muli pang saad ng nurse habang abala siya sa kanyang ginagawang pagtingin ng papel na kanyang hawak. Napakunot noo ako sa sinabi ng nurse. Akala ng guard ay patay na rin ako? Bakit? Sino bang namatay? Sunod-sunod na tanong ko sa aking isipan. Kiniliti ng katagang yon ng aking curiosity kaya napilitan na rin akong magtanong. Patay na rin ako? Bakit? Ano pong ibig mong sabihin? Dalawa raw kayong nadatnan sa 3rd floor ng building na pinagtatrabahuhan ninyo. Yun ang narinig kong sabi ng mga guard na nagdala sa inyo. Yung matandang babae na janitor, Manang Irma ba yun? Mirna, sagot ko sa babae. Oo, tama yun nga. At saka ikaw. Si Manang, nadala na sa morgue. Ang findings ni Doc ay inatake daw sa puso. Pero hindi na dinatalyo ni Doc ang iba pang mga impormasyon at ipaalam na raw yon sa mga kamag-anak. Mga 9:00 namatay si Manang base sa temperatura ng katawan niya. Ano? Paanong 9:00? Pumasok pa siya sa opisina ng 11:30. Paano nangyari yun? Napatigil ako sa aking pagsasalita dahil alam kong hindi rin naman ako masasagot ng nurse. Kagigising ko lang mula sa pagkakahimatay ngunit napakarami ng bagay na gumugulo sa isipan ko, papadudot. Mga tanong na mahirap hanapan ng konkretong kasagutan. Kalaunan ay napagtagni-tagni ko na ang pangyayari na sinikap intindihin ang aking utak, papadudot. Kaya siguro nabanggit ni Manang Mirna ang mensaheng mamimiss niya ang kanyang mga anak. Nang panahong pumasok siya sa opisina ay dahil sa alam niya na may hindi magandang mangyayari sa kanya. Kung tatanungin ng mga listeners kung posible bang malaman ng tao na may mangyayaring hindi maganda sa kanya ay hindi ko rin po alam. Basta ang alam ko iyon ang tinatawag nilang pahiwatig ng mga taong malapit ng pumanaw. Hindi naman ako nag-aksaya ng panahon at pinaabot ko rin sa kanyang mga anak ang huling mensaheng iniwan niya sa mga ito. Labis din po ako nalungkot sa pagkawala niya dahil alam ko kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak. At nabuo na rin ang tila nanay/kaibigang nakakatanda ang relasyon ko kay Manang Mirna kaya ganoon na lamang ang panghihinayang ko. At biglaan ang kanyang pagkawala. Hindi man lang kami nakapag-bonding sa mga huling sandali nito sa mundo. Marahil nang gabing nagpakita siya sa akin ay hindi niya intensyong manakot bagkos ay nais lamang niyang ipaalam ang wagas na pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Lumipas ang ilang araw, papadudot, at tuluyan ang inihatid sa huling hantungan si Aling Mirna. Nagbigay ng sapat na tulong na pinansyal ang amo namin sa pamilya ni Manang dahil na rin sa hindi matatawarang serbisyong inilaan niya sa kumpanya. Minsan may mga pagkakataon na binibisita ko rin ang labi ni Manang
para ipaalam sa kanya na hindi ko siya nakakalimutan bilang mabuting tao at alam kong nasa piling na siya ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Sa pagbabasa ng liham kong ito naway may napulot na aral ang bawat tagapakinig sa kabila ng takot na kanilang nararamdaman sa gabing ito. Lubos na gumagalang, Sia. Mahirap talaga sa kalooban na mawala ang isang tao lalo na't napalapit na sa atin ito. Sabi nga ng marami, habang nandyan pa ang taong mahal natin hanggat maaari ay oras-oras nating iparamdam ang kanilang kahalagahan. At gaya nga ng ginawang pagpaparamdam sa iyo ni Manang Mirna, masasabi nating hindi talaga matatawaran ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak. At gagawin nito ang lahat, maipahatid lamang ang mensaheng nais niyang ipaalam sa kanyang mga anak. Nasa kabilang buhay man ito. At ikaw nga ang kanyang nagsilbing instrumento. Maraming salamat sa iyo, Sia, at sa storyang pinadala mo. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.